Ngayong 2024 ay tinaguri ang Year of Prayer. Alamin natin ang ilang mga paraan ng pagdarasal na hango sa ating tradisyon bilang mga Katolikong Kristiyano. Unawain natin kung paano ba ang mga kawanggawa o works of mercy ay maituturing din na panalangin. Ano muna ba ang tinatawag na works of mercy? Ang mga gawang kabanalan o works of mercy o masasabi rin nating kawang gawa ay mga kilos ng pagmamahal sa paglilingkod at awa sa ating kapwa na nangangailangan ng tulong, maging material man o espiritual. Tila sa una ay hindi angkop na ituring ito na isang panalangin. Subalit, hindi naman maaaring paghiwalayin ang panalangin at ang buhay Kristiyano. Ang pagmamahal na nagdadala sa atin sa panalangin sa harapan ng Diyos ang siya ring nagtutulak sa ating maglingkod sa kapwa sa harapan ng tao na nangangailangan ng ating kalinga at pangunawa. Hindi ba sinabi ng Panginoon na mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, kaluluwa at isip, at mahalin ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Nandiyan yan sa Matthew chapter 22. Mayroong 7 na tinatawag na corporal works of mercy o mga kawang-gawang pangkatawan, mga gawang kabanalan na tumutukoy sa katawan, pangangailangang pangkatawan ng mga tao. Ito po ay ang mga sumusunod: pakainin ang nagugutom, painumin ang nauuhaw, damitan ang mga walang damit, kupkupin ang walang tahanan, dalawin ang may sakit, dalawin ang nasa bilangguan, ilibing ang mga patay. Mayroon din po na 7 spiritual works of mercy o 7 mga kawang-gawang espiritual o gawang kabanalang tumutukoy sa pangangailangang espiritual ng ating kapwa. Ang mga ito naman ay turuan ang mga mangmang, bigyang babala ang mga makasalanan, pagpayuhan ang naguguluhan, aliwin ang tumatangis, pagtiisan ang pagkakamali, patawarin ang nagkasala, ipanalangin ang mga buhay at mga patay. Ang mga kawang gawa o mga gawang kabanalan o works of mercy na ito ay kaugnay ng panalangin dahil ang mga ito ay bunga ng ating panalangin. At kapag ginawa naman natin na tayo ay naging merciful sa ating kapwa, ito ay nagsisilbing inspirasyon sa lalo pang mas malalim na buhay panalangin. Makikita natin yan sa First letter of John chapter 4, 7-21. Ang mga ito ay bunga ng ating ugnayan sa Diyos na ipinamamalas sa pamamagitan ng mga kilos ng pagmamahal at paglilingkod. Doon sa first letter of John chapter 4, 19-21, sinasabi na nagmamahal tayo dahil una tayong minahal ng Diyos. At sino mang nagmamahal sa Diyos ay dapat ding magmahal sa kanilang mga kapatid. Kaya ang bawat kabutihan na ginagawa natin alang-alang sa pagmamahal natin sa Diyos ay lalo palang nag-uugnay sa atin sa Diyos, tulad din ng ibang uri ng panalangin. Kayang-kayang gawin ito ng bawat isang Kristiyano, ng bawat isa sa atin. Hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay gumagawa ng kabutihan, ito ay kapalit na ng panalangin. Hindi kasi maaaring ihiwalay ang panalangin at buhay, at hindi rin maaaring pagpalitin ang dalawang ito. Ang panalangin ang ugat at tangkay ng ating paggawa ng kabutihan, ng ating works of mercy sa ating kapwa,
At ang kawang gawa naman o works of mercy, ang mga bunga at mga sanga ng ating buhay panalangin. Kaya paano natin ba gagawing panalangin ang kawang gawa, gawang kabanalan o mga works of mercy? Una, sa pamamagitan ng mga simple at mga tago na paraan na kaugnay ng ating buhay at bukasyon. Halimbawa, bilang magulang, nagpapakain ka ba at nagdadamit ka ba sa mga taong nagugutom at mga walang kasuutan maliban dun sa iyong kapamilya? Bilang madre o pari, nagtuturo ka ba o nagtutuwid ka ba sa mga mangmang at mga makasalanan upang makabalik muli sa Diyos? Bilang magkakasama sa trabaho, nagpapasensya ka ba? Nagpapatawad ka ba sa kamalian o kapalpakan minsan ng iyong mga kasama? Sa mga sitwasyong ito na maaaring napakasimple, walang nakakapansin, maaaring ialay bilang panalangin ang ating gawang kabanalan. Ikalawa, mula sa ating sariling buhay at personal na bukasyon pa din, maaari na tayong tumulong sa mas malawak na lipunan sa mga taong higit na nangangailangan. Maaari tayong magbigay ng pagkain sa isang pulubi o palaboy, mag-alaga o dumalaw sa isang may sakit, sa ospital o sa kanyang tahanan. Maaari tayong maging handang magbahagi kapag may sakuna o kalamidad, maging mabuti at mapaglingap sa mga mahihirap na tao sa ating kapitbahay, parokya, sa mga kulungan o sa ating pamayanan. At ikatlo, tandaan natin na tayo din ay tumatanggap ng kawang gawa, ng gawang kabanalan, ng works of mercy ng ating kapwa. Hindi lang tayo tagabigay, tayo rin ay maaaring recipients ng works of mercy. Maraming mga tao na tumulong sa atin o kaya baka tumutulong pa rin sa atin upang makarating tayo sa ating kinaroroonan. Marami pa ang walang sawang nagmamalasakit sa atin sa bawat sandali ng ating buhay. Kaya dapat tayong laging maging mapagpasalamat sa Diyos at sa ating kapwa. Ang ating kawang gawa ay isang pasasalamat din natin sa Panginoon dahil tayo ay tumanggap, tayo naman din ay handang maglingkod at magbahagi sa iba. Amen.